Pag-usapan natin ngayon ang kagandahan. At walang kinalaman ito sa paksa ng balikat ni DJ Chacha. Ang kagandahan daw ay hanggang balat lamang. Beauty is skin deep. Pero tagos sa buto ang kapangitan. Ulitin natin ha, ang kagandahan ay hanggang balat lamang. Pero tagos sa buto ang kapangitan. May nagsabi naman na wala naman talagang taong pangit. Mga tamad lang. Mga kinulang daw sa sigasig na mag-ayos ng itsura. Ayusin ang buhok. Ayusin ang kilay. Mag-trim ng bigote. Ayusin o ikubli ang tigyawat. I feel attacked. O pwedeng wala lang pambayad sa doktor. Pero paano kung wala nang pwedeng maayos sa iyong pagmumukha? Paano kung sinukuan na mismo ito ng makabagong siyensya? Kung sinabi ng derma na doktor lang daw siya at hindi Diyos, Ama. At kung Diyos lang din ang pag-uusapan, kung totoo na ang Diyos daw ay awa, ang Diyos ay pag-ibig, bakit hindi na lang na ginawa ang buong sangkatauhan na puro gwapo at magaganda? Parang isang buong planeta ng modeling agency kumbaga. Pero mga kapatid, paano kung beauty is in the eyes of the beholder? Ang maganda sa'yo ay mukha namang floor wax sa iba. Love is blind, sabi nila. Ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitingin sa mga pisikal na katangian. At love din mga kapatid, love ang mismong pangalan ng dalagang makikilala natin sa ating kwentuhan ngayong Martes na mainitan. Bagaman mo lang problema sa mga mata ng dalagang si Love, yung iba'y medyo nagdududa-duda na dahil talagang itong si Love ay nahuhumaling sa isang lalaking hindi mo talaga matatawag. Kahit pagbalu-baluktutin pa ang buong planeta. Kahit dikdikin mo pa ang pinakamalalim na atom sa kaibuturan po ng lupa, ay hindi mo matatawag na magandang lalaki. Pugi ka. Hanip lang yung pangalan nito, Jackson. Jackson yung pangalan itong lalaking hindi mo matatawag na pretty boy. Pero kung bakit nagkaganyan si Love? Gwapo ba kayo? Kung kailangan ba siyang dalhin sa ospital? O kailangan ba siyang ipatingin sa exorcist? Dapat doon sa basurahan eh. Mga kapatid, yan po ang ating kwentong susundan. At si Vincent Manrique po ang nagsulat ng dula tungkol sa kwentong babaeng napakaganda pero na in love sa lalaking sobrang, sabihin na natin, para hindi masyadong masakit, Chaka o Chucky, as in the bride of Chucky. Mga kapatid, atin na pong simulan ang kwentong pinamagatang Ang Pangit Kong Pag-ibig. Hoy, love, ayan ka na naman ah. Parang nakikita ko na nagpupuso-puso na naman yung mata mo habang nakatingin sa lalaking yun. Mia, ano ba yung sinasabi mo? Ang aga-aga, ako na naman ang nakita mo. Tantanan mo nga ako. Wala ako sa mood ngayon para sa mga crush na sinasabi mo. Sus, huwag mo nang i-deny, aminin. Ako ba naman mapagtataguan mo pa ng mga secret mo? Alam mo ba, elementary pa lang tayo, kilala na kita, no? What more ngayong college na tayo? Ay nako, Mia. Tantanan mo nga ako. Bakit ba kasi ako ang pinagpapapansin mo? Dapat mag-review ka na lang. Sus, alam ko naman na may crush ko dun sa transfer student na si Jackson. Grabe, love. Dapat ka na talagang magpatingin ng mga mata mo. I'm sure malabo na talaga yan. Ano? What's wrong ba?
Ganyan ka ba kapintasera, Mia? Love, hindi ako pintasera, no? Sinasabi ko lang yung totoo. Look, kapapanalo mo lang sa campus pageant last month. Obviously, beauty and brains ka. Kaya lahat ng mga gwapong lalaki sa university natin umaaligid sa'yo. Tapos kay Jackson ka lang pala magkakagusto. Like, hello, hindi kayo bagay. Ano namang mali doon? Mabait si Jackson. Masipag siya at very responsible. Matalino din siya. Alam mo yan. Pero pangit. Mia, ano ka ba? Ang lakas ng bibig mo. Okay, fine. May itsura si Jackson, okay? Sobrang sagwa nga lang. Tapos, yung mukha niya parang pimples na tinubuan lang ng mukha. Mukha siyang hindi naliligo. Gets mo ba? Uy, love. Diba? In short, hindi talaga kayo bagay. Grabe ka naman, Mia. Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo pa siya nakakausap o nakakasama. Mabait siya at maginoo pa. Hindi ka dapat laging nakatingin sa kung anong nakikita mo sa kaanyuan ng isang tao. Kilalanin mo muna siya bago mo pagsalitaan ng hindi maganda. Hala, sige. Pagtanggol mo pa yung si Jackson. Alam mo, love, ganyan din ang sinabi mo sa akin dati. Naalala mo yung ex mo na si Nelson? Pangit na nga yun, niloko ka pa. Kapal ng mukha. Alam mo, feeling ko, mabilis ka talagang tamaan sa mga kabaliktaran ng mga opa. Ha? Anong kabaliktaran ng mga opa? Ano pa nga ba? Eh di, pangit. Mahilig ka sa mga lalaking mga nanay lang nila yung nagsasabing gwapo sila, no? Ay nako, Mia. Iba ka talaga mag-isip. Halika na nga lang muna sa kantin kung ano-ano na mga sinasabi mo. I'm sure gutom lang yan. Halika na, love. Ihatid na kita. Kesa naman maghintay ka sa sundo mo dito. Lalo na ngayon, uulan. Sa ganda mong yan, hindi bagay sa'yo na nakatayo lang dito at naiinip. Hindi na, Johan. Salamat na lang. Paparating na rin naman si Lolo Rene. Na-traffic lang siya kaya hinihintay ko lang siya. Umuwi ka na at iwan mo na ako rito. Sige na. Love naman, I'm sure matutuwa ang mami mo, si Tita Roda, kapag ako ang nagatid sa'yo sa bahay niyo. Bago ang kotse ko, kaya sure na komportable ka. Tara na. Thank you na lang, Johan. Iwan mo na ako rito. Aba, love. Nanalo ka lang sa pageant, akala mo na kung sino ka. Baka nakakalimutan mo na pinagkakaguluhan ako ng mga babae dito. Swerte mo at ikaw pa ang pinag-aaksihan ko ng oras. Kaya halika na. Maraming nakakita sa atin. Sumama ka na sa akin. Huwag mo na akong ipahiya. Aray, Johan! Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Ayoko nga sumama sa'yo eh. Iwanan mo na ako. Johan, pare. Ayaw naman sumama sa'yo ni Lovelyn eh. Bitiwan mo na siya. Parang nasasaktan na siya sa pagkakahawak mo eh. Hoy, pangit. Huwag kang makialam dito. Away mag-shota to. Gusto mo bang lalo kong papangitin yung mukha mo? Ano? Gusto mo, ha? Pare, kalma lang. Huwag mong pilitin si Love kung ayaw niya. Johan, ano ba? Huwag mo nga awayin si Jackson. Tumigil ka na. Pag hindi ka tumigil, tatawagin ko na talaga yung guard. Sar naman, love. Itong pangit na si Jackson lang bang pinagmamalaki mo? Mag-isip ka nga. At ikaw, Jackson, huwag mo akong kalabanin. Kung hindi, pareho kayo mawawalan ng trabaho ng nanay mo. Tama na, Johan. Ano ka ba? Umalis ka na, pwede? Umalis ka na! Jackson, okay ka lang ba? Pasensya ka na kung pati ikaw nadamay sa pagiging spoiled brat ni Johan. Ganun lang talaga yun. Pero hindi naman talaga niya plano na manakit. Okay lang ako, Lovelyn. Huwag mo akong intindihin. Ikaw, okay ka lang ba? Pasensya ka na nga pala kasi hindi ko napigilan na hindi makialam. Nakita ko kasi na parang nasasaktan ka na sa pagkakahawak ng lokong yun eh. Oo, pinipilit niya kasi akong ihatid eh. Ayoko na bigyan niya ng ibang kahulugan kaya nag-alabay ako na may sundo ako. Ang ibig mo ba sabihin, wala ka talagang kasamang uuwi ngayon? Aba, delikado sa daan. Umuulan pa naman. Sa ganda mong yan, Lovelyn.
Madami ang mga loko-loko sa paligid eh. Ang mabuti pa iatid na lang kita. Yun ay kung okay lang sa'yo. Ikaw? Ihahatid mo ako? Oh my gosh! Ihahatid daw ako ni Jackson. Makakasama ko pa siya ng mas matagal ngayon. Paano ako papayag nang hindi niya mahahalata na gustong-gusto ko? Paano? Okay lang naman, Lovelyn, kung hindi mo gustong ihatid kita. Isa pa baka maalangan ka sa isang kagaya ko lang ang kasama mo. Saka, tricycle lang ng tito ko ang dala kong service eh. Baka kasi... Okay lang, Jackson. I mean, mas delikado naman kung mag-isa lang ako rito, di ba? Sige, payag ako na ihatid mo ako. Pero teka, okay lang ba talaga? Hindi ka ba natatakot sa banta ni Johan sa'yo? Doon kayo nagtatrabaho ng nanay mo sa bahay nila. Baka nga totohanin niya ang sinabi niya. Hindi. Mababait ang mga magulang ni Johan. Hindi nila basta-basta gagawin yun sa amin. Huwag ka mag-alala. O sige na, halika na. Sige, sabi mo eh. Dito na lang ako sa tapat ng gate namin, Jackson. Salamat sa paghahatid mo sa akin, ha. Buti na lang tumila na ang ulan kaya hindi ka masyadong nabasa. Ang layo pa naman itong bahay namin. Ano ko ba, ayos lang yun. Mabuti nga nahatid na kita para hindi na rin ako nag-aalala na mag-isa ka doon sa waiting shed kanina. Grabe no, laki pala na itong bahay nyo. Sige na, pumasok ka na sa loob para makapagpahinga ka na rin, Lovelyn. Oo, sige. Teka, baka gusto mo magkape muna. Halika muna sa loob. Hindi na. Okay nang nasiguro kong safe ka. Sige, pasok ka na. Okay, ingat ka, Jackson. Salamat sa pagtulong at paghahatid sa akin. Bye! Walang anuman, Lovelyn. Salamat din. Sino ba ang binatang yon at halos maputol ang daig ng apo ko sa paghatid ng tanaw sa kanya? Ay, Lolo Rene, kayo po pala. Grabe, nagulat po ako sa inyo. Ako ang nagulat sa inyo. Sino ba yung binatang nagatid sa'yo? Siya ba yung kinikwento mo sa akin na transfer sa class nyo? Yung scholar na sobrang sipag? Oo, siya nga po, Lolo Rene. Hindi ko naman po akalain na ihahatid niya ako ngayon eh. Mabait po talaga kasi yun. Baka nga po naistorbo ko siya sa paghatid sa akin dahil ang alam ko po ay may sideline pa siya pagkatapos ng klase niya eh. Aba masipag nga pala, no? Ay talagang dapat magsipag pag mahirap ka lang. Mano po, nakauwi na po pala kayo. Ay kawaan ka ng Diyos. Ay siya nga pala, love. Kasama ko ang mami ni Johan kanina. Ano ba yung nabalitaan ko na nagpapaligaw ka raw sa isang mahirap na nga pangit pa? Ma, ano po ba yung sinasabi ninyo? Hindi po ako nagpapaligaw. At wag po kayong basta nakikinig sa mga sabi-sabi at lalong hindi po dapat kayo namimintas ng ibang tao. Aba, Jackson, anak. Kanina ko pa napapansin na masayang-masaya ka. Pahimik-himik ka pa. Wala po. Naglilibang lang. Pero tama po kayo. Masaya ako ngayon kasi napansin po ako ng crush ko. Ay, sus, may crush na pala ang anak ko, ha? Sa bagay, 20 ka na. Tama lang na magnobya ka na. Nobya po? Naku, Nay. Sa pangit ko ito, himala na lang po na magkanobya ako. Sige po, Nay. Doon lang po muna ako sa garahe. Lilinisin ko na po yung sasakyan ni boss bago pa siya maghalit ulit. Pasensya ka na, anak. Dapat nagpapahinga o nag-aaral ka na sa bahay ng ganitong oras. Pero eto at nagtatrabaho ka pa kasama ko. Naku, Nay, wala po yun. Hindi ko naman po pwedeng hayaan na mahirapan kayo rito.
Kaya mas mabuti po na samahan ko po kayo. O sige anak, pagkatapos kong mag-dryer ng damit, uuwi na rin tayo. Sige po, Nay. Kung alam lang ni Nanay, ang babaeng pinapangarap ko ay yung babaeng pinapangarap ng lahat ng kalalakihan sa school. Sobrang ganda talaga ni Lovelyn. Matalino at mabait pa. Hindi babagay sa tulad niyang isang pangit at pobre na katulad ko. Hindi kahit kailan. Mia, anong sinasabi mo na half-half ang lalaking yun? Hindi naman siya mukhang foreigner para sa akin. Pero mukha nga siyang half-half. Half tao, half halimaw. Ay, nako, Johan. Grabe ka, ah. Hindi mo na dapat sinasabi pag nakikita ng ebidensya. Sabi nga, di ba, don't state the obvious. Ewan ko ba naman kung bakit nagtitiis si Love na makipag-usap dun sa lalaking yun. Hoy, ano ba kayong dalawa? Ang aga-aga nyo ng bubuli. Baka mamaya niya naririnig kayo ni Jackson. Nakakahiya kayo. Love, hindi naman nakakahiya yung pagsasabi ng totoo, di ba? Kaya kung ayaw mo na mapintasan ka ng iba, huwag ka nang lalapit dun kay Jackson. Nagmumukha ka lang na may katabing bakulaw, promise. Tama si Mia, love. Makinig ka sa kaibigan mo. Aba, kung ako lang ang pipiliin mong maging boyfriend, napakaswerte mo sa akin. Pinag-aagawan ako ng mga babae. Guwapo na, mayaman pa. Ay naku, Johan. Di bala ng hindi gwapo at mayaman. Wag lang sana mayabang, no? At ikaw, Mia, tama na, okay? Hindi na nakakatuwa yung mga biro mo eh. Kala nyo naman ang perpekto nyo. Diyan na nga kayo. Hoy, Love, bumalik ka nga rito. Nangyari dun? Napaka-sensitive naman nun ngayon. Ay, kasalanan to ni Jackson eh. Simula nang dumating dito yun, lalo na akong di napapansin ni Love. Siguro, dapat naturuan ko ng leksyon ng pangit na yun. Sa susunod na lumapit pa siya kay Love, manghihiram na talaga siya ng mukha sa aso. Jackson, halika. Pumasok ka muna at magmerienda. Halika na. Hindi ba nakakahiya sa pamilya mo? Wala dito si Mama at si Lolo. Pero kahit nandito sila, I'm sure okay lang. Kaya huwag ka na mahiya. Upo ka muna dito at kukuha ako ng pagkain sa kusina. Sandali, ha? Grabe! Ang laki ng bahay niyo tapos 3 lang pala kayo dito. Alam mo, kami ni Nanay yung tinitira namin doon sa bayan. 1 kwarto lang. Okay lang yon. Ang mahalaga may natitirhan. Tsaka hindi ba paupahang bahay ng tito mo yon dahil hindi naman talaga kayo taga rito ng nanay mo? At yung tatay mo sabi mo hindi Pinoy. Pero hindi mo pa siya nakikita. Eto ang merienda. Juice at cake na kami ni Mama ang nag-bake. Tikman mo. Oh, bakit Jackson? Bakit nakatingin ka sa akin? May nasabi ba ako masama? Wala, Lovelyn. Nagulat lang ako kasi natatandaan mo pala lahat ng sinabi ko sa'yo nung unang araw ko sa eskwela. Hindi ko akalain na matatandaan mo ang tungkol sa akin. Bakit ko naman hindi matatandaan? Sa akin mo nga yun sinabi. Lovelyn, tanong lang, bakit ba ang bait mo sa isang katulad ko? Hindi ka ba nandidiri sa itsura ko? Huh? Bakit naman ako mandidiri sa'yo? May sakit ka bang nakakahawa? Joker ka talaga. Alam mo kung bakit ako mabait sa'yo? Kasi mabait ka rin sa akin. Ay, Love, anak. May bisita ka pala. Kasama ko si Johan. Ma, nandito na po pala kayo. Magandang hapon po, Ma'am. Hi, Love. Oh, teka. Ang ginagawa ng bokong na to sa bahay nyo? Tita Roda, bakit may clown dito? May birthday party ba? Ay, nako. Ay, wag mo na lang intindihin, Johan. Love, anak. Asikasuhin mo ang bisita natin, ha? Ay, ikuha mo na lang siya ng makakain at ipinag-drive ako ng batang yan. Hoy, Jackson. Ano pang hinihintay mo? Sibat na. Nakaharang nga doon sa kalsada yung bulok mong tricycle eh.
Lovelyn, ang mabuti pa ay mauuna na ako. Salamat sa merienda. Hindi, Jackson. Huwag ka munang umalis. Hindi ka pa nakakakain. Aalis na siya, love. Hayaan mo na siya. At sige na, anak, kasi kasuhin mo mabuti si Johan, ha? Dalian mo na. Love, ano pa bang ginagawa mo rito sa labas ng school? Hindi ka pa ba uuwi? Napansin ko, kanina ka pa matamlay. Bakit ba? Anong problema? Ako, matamlay? Hindi, no. Nandito lang ako sa labas kasi nga dito ako susunduin ni Lolo Rene. Ah, ganun ba? O siya, sige. Akala ko sad ka kasi absent si Jackson. Oh, paano? Andyan na yung sundo ko. Mauna na ako sa'yo, ha? Bye! See you tomorrow! Ingat. See you, Mia. Sorry, Mia. Hindi ko masabi sa'yo ang totoo dahil alam ko na hindi mo ako maiintindihan. Alam ko kasi na naiinis ka kay Jackson. Kaya pag nalaman mo na siya ang hinihintay ko, baka pauwiin mo na ako agad. Ay, nasan ka na ba, Jackson? Bakit kahapon ka pa hindi nagpapakita sa akin? Nagalit ka ba o nagtampo sa akin dahil sa hindi magandang trato sa'yo ni Mama sa bahay? Ay! Jackson? Lovelyn, sabi na nga ba't ikaw yun eh? Bakit nandito ka pa ng ganitong oras? Wala ka ba sundo? Ikaw, bakit ka nandito? Bakit hindi ka pumasok sa klase kahapon at kanina? Hindi mo alam na nag-aalala ako. Ano? Nag-aalala ka sa akin? Ah, hindi! Mali lang ang intindi mo. Sige, bye-bye! Teka muna, love. Huwag ka munang umalis. Sorry kung napag-alala kita, ha. Masama kasi yung pakiramdam ng nanay ko kaya hindi ako nakapasok. Ako rin kasi muna ang pumasok sa bahay na pinapasukan niya eh. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag sa akin, pero salamat ah. Sige, pasensya na uli. Jackson, sa ating dalawa, ako ang dapat na humingi ng pasensya dahil sa nangyari sa bahay namin. Pasensya ka na sa inasal ni Mama at ni Johan. Oo, okay lang. Sanay naman na ako na gano'n ang turing ng lahat sa akin eh. Hindi na ako nasasaktan doon, manhid na ako. Well, sa akin hindi okay yun. Hindi nila alam kung gaano ka kabait at kasipag na tao. Hindi mo deserve na pagtawanan at pahiyain. Hindi ako papayag na ganunin ka ulit nila. Kaya dapat hindi ka rin pumayag, Jackson. Hindi dapat. Lovelyn, bakit ba sobrang bait mo sa akin? Bahala ka, ikaw din. Baka mahulog ng tuluyan ang loob ng isang pangit na katulad ko. Isang katulad mo. Kung mahuhulog ka, pwede naman kitang saluhin. Ano? Pwede mo bang ipaliwanag sa akin ang ibig sabihin ng sinabi mong yun, love? Nay, ako na po ang gagawa niyan. Baka mabinat pa po kayo. Ako na, anak. Ang mabuti pa ay pumasok ka na sa eskwela kasi baka malate ka pa. Absent ka na nga ng 2 araw eh. Isa pa, alam ko na gusto mo nang makita si Lovelyn. Nay naman, paano niyo po nalaman ng tungkol kay Lovelyn? Naku, siya ang bukang bibig mo, anak. Narinig kita na nagsasalita sa panaginip mo at tinatawag mo ang pangalan niya. Sana nga ay totoo siya sa'yo, ha? Ayoko na masaktan ka. Ano pong ibig niyo sabihin, Nay? Wala naman, anak. Naisip ko lang na hindi ba at ang mga mayayaman ay mahilig mag-trip sa mga kaklase nila? Huwag naman sana na kinakatuwaan ka lang nila sa... Nay, hindi po ganun si Lovelyn. Napakabait po niya. At hindi siya yung tipo ng tao na makikipaglaro lang sa isang katulad ko. Alam niyo, Nay, pagkausap ko nga po siya, ramdam na ramdam ko po ang sinseridad niya. Alam ko po na hindi lang siya nagpapanggap.
Mabuti naman kung ganon. Masayang masaya ako para sa'yo. At sana makilala ko ang Lovelyn na yan. Ang babae na nagpatibok sa puso ng aking anak. Si nanay naman oh, kung magsalita parang nobya ko na si Lovelyn eh. Baka po hindi po mangyari yun. Pero, Nay, pagsusumikapan ko po. Basta anak, hangad ko ang kaligayahan mo, ha? Siya nga pala, Jackson, may sulat na naman sa atin ang kapatid ng iyong ama. Sigurado ka ba na ayaw mong makipagkita sa kanila? Ayoko po, Nay. Maayos naman ho na tayong dalawa lang. Isa pa, ayoko makisama sa pamilyang hindi po kayo tinatanggap. Kung gusto nila akong makilala, dapat pati ho kayo. Hoy, halika nga rito. Sir Johan, may kailangan po ba kayo? Nasaan na yung anak mong mahina ang utak? Hindi ba siya naglinis itong sasakyan ko? Bakit hindi naman yata nilinis? Nakakainis naman. Aalis na sana ako pero ang dumi ng kotse ko. Ano ba to, lokohan? Naku, Sir Johan, nakita ko po na nilinis yan ni Jackson kagabi, kaya po... Kaya ano? Nagsisinungaling ako? Ganun ba? Aba, kung tatamad-tamad kayo mag-ina, lumayas na kayo rito. Sasabihin ko rin sa daddy ko na wag nang gawing scholar ang anak mo. Tignan natin kung saan kayo pupulutin. Sir Johan, maawa po kayo. Huwag niyo namang gawin yun. Kung gusto niyo po, sir, ako na lang ang maglilinis ngayon. Nay, ano po nangyayari? May problema po ba? Hoy, pangit. Buti nandito ka na para makita mo tong kapalpakan mo. Paglilinis na nga lang ng sasakyan ng trabaho mo rito, hindi yung pa magawa ng maayos. Dapat siguro iparating ko na to kay daddy para matapos ka na. Ano bang problema, Johan? Nilinis ko naman ang sasakyan mo kagabi ah. Kung gusto mo, dalawa tayo magsabi sa daddy mo. Pwede nilang i-review ang CCTV. Malalaman din natin kung sino talaga nagdumi nitong sasakyan pagkatapos kong linisin. Ano? Pinagbibintangan mo ba ako? Hindi kita pinagbibintangan. Hoy Jackson, magsalamin ka nga at tignan mo itsura mo para alam mo kung saan ka talaga lulugar. Hindi porkit ikaw ang pinapabura ni Love, kumakapal na lalo yung mukha mo. Alamin mo kung saan ang lugar mo. May oras ka rin sa akin. Sa susunod, pababagsakin na talaga kita. Jackson, anak, habulin mo si Sir Johan at mag-sorry ka. Nakakahiya sa mga amo natin. Paano na lang kung alisin tayo sa trabaho? Lalo na ikaw, baka hindi na sila pumayag na pag-aralin ka. Nay, huwag po kayo mag-alala. Nangako ang daddy ni Johan na sasagutin ang 2 huling semester ko. Hindi niya basta babawiin ang sinabi niya dahil matapat po siyang tao eh. At si Johan naman, mainit lang talaga ang dugo niya sa akin kaya siya ganyan. Ako na po ang bahala sa kanya, Nay. Basta anak, pinapaalala ko lang, ang pamilya pa rin ni Sir Johan ang nagpapakain sa ating mag-ina. Maging mabait ka sa kanila, ha? Opo, Nay. Pangako ko po yan. At pangako rin po, Nay, na pag natapos na po ako ng pag-aaral, ay magsusumika po ako. Para po itong pangit na ito ang magpapaganda ng buhay nyo. Hindi pwedeng laging ganito na lang, Nay. Isang kahig at isang tuka. Ano bang gagawin ko? Ibibigay ko kaya kay Jackson tong pagkain na ginawa ko para sa kanya? Kaya lang, ano naman ang iisipin niya pag ibinigay ko to sa kanya? Baka isipin niya na may gusto ko sa kanya. Grabe, nakakahiya yun. Pero sa bagay, ano ba nakakahiya kung nagka-crush ako sa kanya? Hindi nga siya gwapo pero mabait siya, matalino, maginoo, masikap, at responsable. Hindi siya katulad ng ibang lalaki na puro yabang lang ang alam. Ang problema lang, hindi dapat ito malaman ni Mia. Aalaskahin lang kasi ako noon at pipintasin na naman ng todo si Jackson. Nakakasakit lang sa damdamin eh. Lovelyn,
anong ginagawa mo rito sa hallway ng library? May ihiramin ka bang libro? Ay, Jackson, ikaw pala. Oo, nagkataon na nandito ka rin pala. Ano bang sinasabi ko? Sa bagay, hindi niya dapat malaman na siyang sadya ko. Nakakahiya kasi. Nandito ako tuwing ganitong araw kasi student assistant ako sa library. Hindi ko ba nabanggit sa'yo, Lovely? Oo nga pala. Tuwing bakante ang schedule mo at wala kang klase. Kaso lunch break na pala. Kumain ka na ba? May dala akong food for two. Tara, kain tayo. Talaga ba? Pero nakakahiya naman. Pero sige, hindi kita matatanggihan. At hindi talaga ako tatanggi. Dahil chance ko nang makasama si Love kahit saglit lang. Napakabait talaga niya. Kaya lalo nahuhulog ang loob ko eh. Halika, Johan. Tingnan mo kung sino kasama ng kaibigan kong si Love sa kantin. Yung pangit na naman na yun. Do something. Kung hindi, wala ka na talagang pag-asa kay Love. Ano ka ba? Kapal talaga ng mukha ng Jackson na yan. Yung kahihiyan niya, kasing kapal na mukha niya. Kahit takutin ko pa siya na mawawalan siya ng scholarship at mawawalan sila ng trabaho ng nanay niya, nakikipaglapit pa rin siya kay Love. Eh, puro ka lang kasi pananakot. Totohanin mo kasi. Hindi na ako magtataka kung isang araw talagang mahulog na si Love doon sa Jackson na yun. Ikaw rin, Johan, malapit ng Valentine's Day. Maaati mo ba na mapunta yung Diyos ang si Love sa isang katulad ni Jackson? Ano yun? Parang Beauty and the Beast. Mia, ano ba ang dapat kong gawin para paghiwalayin ang dalawang yan? Akin lang si Love at hindi ko siya isusuko, lalo na sa pangit na yan. Eto, Johan, kung desidido ka talaga, sige, may maganda akong idea. Siguradong sa pamamagitan nito, matatauhan si Jackson kung saan siya dapat lumugar. Sige, sabihin mo sa akin ang plano mo at makikinig ako. Ganito gagawin natin, ha? Love, anak, bumaba ka muna sandali at may bisita ka. Sige po, Ma. Lalabas na po ako. Sino naman daw kaya yung bisita ko? Gabing-gabi na. Johan? Anong ginagawa mo rito? Love, flowers for you. Kasing ganda mo mga yan. Namiss kita kaya dumalaw ako rito sa inyo. Ay, nako, ang gaganda ng mga bulaklak, Love, oh. Napaka-sweet nito talaga si Johan. Alam na alam ang mga rosas na naaangkop sa ganda mo, anak. O siya, sige ha. Iiwan ko na muna kayong dalawa rito, ha? Johan, gabing-gabi na. Bakit pumunta ka pa rito? Nanliligaw ako. Sabi ko nga sa'yo, miss na kita, Love. Matagal na kitang gusto. Alam mo yan. Ano bang ayaw mo sa akin? Gwapo naman ako't mayaman. Johan, sinabi ko na sa'yo, kaibigan kita. Kaibigan ko lang kayo ni Mia. Hindi kaibigan ang tingin ko sa'yo, Love. Alam mo naman ikaw ang gusto ko maging asawa. Bakit pa ayaw mo sa akin? Yung pangit na si Jackson ba talaga ang gusto mo, ha? Huwag mo nga isali si Jackson dito sa usapan. At huwag mo siyang tawaging pangit dahil hindi siya pangit. Maganda pati ang kalooban niya. Hindi siya nga ang gusto mo. Love, tandaan mo to. Kung nag-aalala ka kay Jackson, itago mo na lang ang espesyal na damdamin mo sa kanya. Dahil pag nalaman ko na may nakaalam na humahanga ka sa kanya, hindi ko na talaga siya sasantuin. O edi lumabas din ang tunay na ugali mo. Kilala mo ko. Kaya ko siyang ipatira sa mga bata ko. Gagawin ko din ang lahat para sirain sila mag-ina sa pamilya ko. Hindi na siya makakapag-aral. Wala na sila mapupuntahan hanggang sa bumalik na lang sila sa basurang pinanggalingan nila. Johan, napakasama mo. Seryoso ako, Love. Subukan mo ako. At makikita ng Jackson na yan ang hinahanap niya. Kung di ka sa akin mapupunta, lalong hindi ka rin kay Jackson.
Nakakakaba pala magbigay ng bulaklak sa isang babae ngayong araw ng mga puso. Wala talaga akong lakas ng loob na ibigay kay Lovely ng mga bulaklak na dala ko kaya iniwan ko na lang yun sa upuan niya. Nakita na kaya niya yun? Nagustuhan kaya niya? Ito na ako sa classroom namin. Titignan ko kung nakita na ni Lovely ng mga bulaklak. Punong-puno ng bulaklak ang desk mo, love. Yung bulaklak na galing kay Johan, sobrang mahal nun. Eh, bakit yung 3 pirasong rosas lang ang hawak mo? Kanino ba galing yan? Akin na nga! Mia, akin na yung mga bulaklak! Ay, galing pala to kay Jackson. Kaya pala ang cheap. Bakit mo to hawak? Espesyal ba to sa'yo, ha, love? Siguro may gusto ka na kay Jackson, no? Ano? Ako magkakagusto kay Jackson? Bakit naman ako magkakagusto sa isang tulad niya? Aba Mia, baka nakakalimutan mo na title holder ako sa campus beauty pageant. Kita mo, ang dami ng manaligaw ko tapos siya lang ang magugustuhan ko? No way! Sigurado ka ba dyan, love? Mabuti naman kung ganun. O ano, Jackson? There you have it. Narinig mo naman, di ba? Hindi mo na kailangan pang umasa o manghula. Jackson? Ano? Teka lang! Jackson! Kumusta, Loverboy? Kumusta ang pakiramdam na mabasted sa araw ng mga puso? Masakit ba o immune ka na? Excuse me yun. Ayoko nang kausap ngayon. Gusto ko lang muna na magtrabaho ng maayos. Sus, nanliligaw-ligaw ka, di mo naman ka-match. Ngayon na busted ka, mainit ang ulo mo? Jackson, di ba sabi ko sa'yo, magsalamin ka muna? Hindi ka magugustuhan ni Love kahit na anong gawin mo. Teka, binalatuhan ka ba niya? Nanalo siya sa pustahan nila ng kaibigan niyan si Mia. Ang pustahan nila, dapat mapaibig ka niya hanggang sa araw ng mga puso. Pag nagawa niya yun, boom! Panalo na siya. Oh, hindi ka ba nagtataka, ha? Jackson, kung bakit nakikipaglapit sa'yo si Love? Kala mo ba talaga gusto ka niya? Napaka-assuming mo naman. Gwapo ka ba? Ha? Gwapo ka ba? Tumigil ka na yun! Hindi magagawa ni Lovely yung sinasabi mo. Anong hindi? Nagawa na nga niya eh. Narinig mo siya, hindi ba? Kaya back off! Pinaglalaroan ka lang niya. Sinabi na tumahimik ka na eh! Eto sa'yo! Eto pa! Diyos ko! Jackson! Ano? Tama na! Huwag mo saktan ang amo mo! Jackson! Love, apo. Ano bang iniisip mo? Kanina pa kita pinagmamasdan at halatang-halata ko ang pagiging malungkot mo. Hindi ba kayo nakapag-ayos ng kaibigan mo na ikinikwento mo sa akin? Hindi pa po, Lolo Rene. Paano kami makakapag-usap ngayong 3 araw na siyang hindi pumapasok? Siguro nga nasaktan ko siya dahil narinig niya mismo sa bibig ko ang mga masasamang salitang yun. Eh kung ipaliliwanag mo mabuti sa kanya ang nangyari, malamang sa maintindihan naman niya yon. Sabihin mo sa kanyang totoo. Sa edad yung yan, hindi naman na kayo mga paslit. Sigurado kung alam niyang totoo niyong nararamdaman. Lolo, bakit po ba kasi dapat tinitignan ang itsura ng isang tao? Hindi po ba pwedeng hindi yun kasama sa basehan ng pagiging isang mabuting tao? Abay, naturalesa ng mga tao yon. Ako din naman ay hindi gwapo. Pero kita mo naman, minahal ko ang lola mo hanggang sa huling mga araw niya sa mundong ito. At minahal niya ako ayon sa nararamdaman niya. Kung ganun, wala po talagang mali sa akin. Ang dapat ko lang gawin ay itama ang mga ginawa ko. Pagkatapos aminin kay Jackson ang totoong nilalaman ng puso ko.
Oh love, anong ginagawa mo rito sa bahay namin? Finally ba naisip mo na ako ang one and only para sa'yo? Halika, pasok ka muna. Huwag kang magbiro ng ganyan, Johan. Hindi ka nakakatuwa. Teka, sobrang seryoso mo naman, love. Ano bang sadya mo rito? Johan, kailangan ko makausap si Jackson. 5 araw na siyang hindi nagpapakita sa school. Nandyan ba siya sa bahay ninyo? O alam mo ba kung saan ko siya makikita? Yung pangit na yon? Wala na sila rito sa bahay namin. Lalo nang wala na sila rito sa lugar natin. Bumalik na sila sa bundok na pinanggalingan nila. Matapos siyang mahuli ng mga magulang ko na binubugbog ako, pinalayas na sila. Ano? Pero bakit? Paano ko siya makakausap ngayon? Paano? Love, kahit makita mo pa si Jackson, hindi ka niya kakausapin. Dahil galit siya sa'yo. Alam niya na pinaglaruan mo lang ang damdamin niya. Kaya kalimutan mo na siya. Ako na lang ang gustuin mo. Pero hindi ko naman pinaglaruan si Jackson. Sinabi ko lang yung mga salitang narinig niya sa classroom dahil yun ang kasunduan natin, Johan. Na walang dapat may makaalam na gusto ko siya. Hindi ko alam na naririnig pala niya ako. Diyos ko, anong ginawa ko? Hindi ko niloko si Jackson. Totoong gusto ko siya. Jackson, nasan ka ba? Kailangan kita makausap. Kailangan! Wow, love! Ang gandang bulaklak niya na! Sino ba yung sweet na lalaki nagpapadala ng mamahaling bulaklak sa magandang supervisor ng accounting department, ha? Kanino pa nga ba to galing? Eh di kay Johan. Grabe, ang tiyaga talaga ni Johan, no? Hanggang ngayon hindi pa rin sumusuko. Parang ikaw. 6 years na yung nakalipas pero parang hindi ka pa rin nakaka-move on kay Jackson. My God, girl! Ano kayang gayumang binigay ng lalaking yun sa'yo? Ay nako, Mia. Sisimulan mo na naman ba ako? Gusto mo na naman bang masisi? Okay, fine. Sorry na. Kasalanan ko na kung bakit hindi kayo nagkaroon ng closure. Though, hindi naman kayo nag-start ng isang relasyon. Well, girl, move on na, love. Hindi lang naman siya yung pangit sa mundo. Marami pa dyan. Ay, sorry. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na hindi ako bumabase sa itsura ng isang tao? Doon lang ako sa totoong nararamdaman ko. Okay, so may forever ba talaga sa mga pangit? Ganun. Ewan ko sa'yo, Mia. Sana lang mag-mature ka na sa mga pananaw mo sa buhay. Halika na sa conference room. Last minute, sinasali tayo ng manager natin sa meeting. Ipakikilala raw yung anak ni boss na matagal na raw na nasa abroad. Bigla-bigla naman ng pagpapalit ng management. Sana positive ang pamamalakad. At saka sana, pogi yung bago nating boss. Ay, nako, Mia. Trabaho muna bago landi. Kaya hindi ka nagkaka-boyfriend eh. Puro pogi yung nasa isip mo. Ikaw rin naman hindi ka nagkaka-boyfriend. Ayoko lang na magsalita. Hala, love, late na tayo. Ang dami ng tao at napakilala na yung anak ni boss. Ano, papasok pa ba tayo sa loob? Teka, namamalikmata lang ba ako? Dinadaya ba ako ng paningin ko? Kahit nasa malayo ako, alam ko kung sino ang lalaking yun. Diyos ko, anong ginagawa rito ni Jackson? Diyos ko, totoo ba to? Ang lakas ng tibok ng puso ko. Hoy, love! Ano na? Okay ka lang ba? Halika na, kinakawayan na tayo ng manager natin, no? Lumapit na tayo. Halika na! Mia, yung lalaki sa harapan, hindi mo ba siya nakikilala? Hindi mo ba siya namumukaan? Yung makisig na lalaki sa harapan ni Mr. Damani yun. Bagong boss natin. Ay, teka. Oo nga, no, parang pamilyar siya. Saan ko nga ba siya nakita? Si Jackson yan! Nararamdaman ko, hindi ako pwede magkamali, Mia. Ano? Si Jackson yun at wala nang iba. Teka, kung si Jackson nga yung taong yun, ano namang ginagawa niya rito? Wait, siya ba yung anak ng boss natin?
6 na taon na ang nakakaraan, Lovelyn. Pero hindi kumupas kahit konti ang iyong ganda. Sayang nga lamang. At hindi ka totoo sa mga sinasabi't nararamdaman mo. Jackson, anak. Kumusta ang unang araw sa opisina ng iyong ama? Naroon nga ba si Love? Nakita na kayo? Opo. Balita ko nga po isa siya sa magaling na senior accountant sa opisina. Nung nakita nila ako ng kaibigan niyang si Mia, para silang nakakita ng multo. Hindi siguro nila inaasahan na ang isang pangit at katawa-tawang katulad ko ay nasa harapan nila ngayong bilang boss. Jackson, anak. Kakaiba talaga kasi maglaro ang tadhana, Nay. Nasaktan nila ako sa ginawa nilang pagtatawa sa akin noon. Hindi ko akalain na ang sakit na nararamdaman ko ay magagamit ko para makapagsimula ng bagong buhay. Bagong buhay natin, Nay. Oo, anak. Sa kagustuhan mong tumakas sa kabiguan ng damdamin mo para kay Love noon, pumayag kang makipagkita sa mga kamag-anak ng iyong ama. Dinala nila tayo sa bansa nila, kinupkop at binigyan ng isang magandang buhay. At ngayon, Nay, handa na siguro ako na gumanti sa mga nanakit sa akin. Ay, Jackson, ang paghihiganti ay hindi kailanman naging kasagutan. Oo, at nararamdaman ko na tumigas ang iyong puso noong mga nagdaang taon. Pero alam ko na may isang tao ang makapagpapalambot dyan. Hindi mangyayari yun, Nay. Kung may magmamahal sa akin, siguradong mamahalin lang niya ako dahil sa kung anong nakikita at makukuha niya sa akin. Malalaman natin yan, anak. Malalaman natin. Grabe, Love. Pinapatawag ka ni Jackson sa opisina niya. Yun na nga pa sinasabi ko eh. Gagantihan ka na niya. Pahihirapan ka niya katulad no sa mga telenovela. Papamukha niya sa'yo kung sino yung sinayang mo. Ganun yun. Mia, kapapanood mo yan ng mga drama? Tumigil ka nga. Natural lang na ipatawag niya ako. Supervisor ako nung taong nagka-error sa trabaho. Ano ka ba? Excuse niya lang yun dahil siguradong pahihirapan ka niya. Tapos ako, dahil pinahirapan ko siya noon at ipinahiya, aalisin niya ako sa trabaho. Ha, girl, anong gagawin ko? Humingi na kaya ako ng tawad kay Jackson. Mga bata pa naman tayo nun. Iba na ngayon, di ba? Ay nako, Mia. Aalis na ako. See you later. Ano ba to? Ang lakas nga ng tibok ng puso ko. Medyo nanginginig pa ang mga tuhod ko. Pero in fairness, simula nung nakita ko na ulit si Jackson, naging excited na akong pumasok sa opisina. Come in. Good afternoon, sir. Ipinatatawag niyo raw po ako. Kanina, yes. Pero ngayon, no need. Nakausap ko na ang manager niyo. Hindi ka ba niya na-inform? Oh, Diyos ko. Ngayong kaharap ko na si Jackson. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Matagal ko nang pinapangarap na makaharap siya ng ganito para masabi ko ang totoo. Kailangan linawin ko mga nangyari noon. Miss Castro, nakikinig ka ba sa akin? Ha? Bakit nakatitig ka lang? Hindi ka ba makapaniwala ng isang pangit at katawa-tawang katulad ko ay maaabot ng posisyon ko ngayon? Gusto mo na naman ba ng pustahan? Hindi, Jackson. Paano mo naisip yan? Call me sir, okay? Ako ang boss mo. Baka nakakalimutan mo. Sige na, lumabas ka na at marami pa akong gagawin. Sige po, Nay. Kung inaaya ka lang nila mag-enjoy, sumama lang po kayo. Kailangan nag-e-enjoy ka rin paminsan-minsan. Gusto ko ring sabihin yan sa'yo, anak. Makipag-date ka kay Love at mag-enjoy ka rin paminsan-minsan. Imposible yan, Nay.
Sige na ho. Pauwi na po ako at nagdadrive. Mag-ingat na lang kay Rian. At huwag yung kung ano-ano pong kalokohan ang sinasabi nyo. O sige, anak. Si nanay talaga. Kung ano-anong sinasabi. Ano ba problema ng sasakyan na nasa harapan? Nasa kalye siya. Magpapakamatay pa siya? Pasensya na. Pwede po ba ako magpatulong? Umusok kasi yung sasakyan ko at... Jackson, sir, sorry, kayo po pala yan. Sa iba na lang ako hingi ng tulong. Sorry. Lovelyn, sandali. Ano nangyari sa sasakyan mo? Nasaktan ka ba? Sumilong ka muna dito sa kotse ko at lumalakas ang ulan eh. Ako na mag-check ng sasakyan mo. Pasensya na. Naabala tuloy kita, sir. Ano ka ba? Okay lang. Hindi kaya may repair ang sasakyan mo. Lalo tumuulan. Ipakukuha ko na lang yun para madala sa talyer. Hindi naman kita maiwan sa kalye. Kaya ihahatid na kita. Salamat, Jackson. Sir. Hindi ka pa rin nagbabago. Mabait ka pa rin tulad ng dati. Naalala ko, madalas mo rin akong ihatid noon. Lovelyn, ayoko nang pag-usapan ang mga nangyari noon. Nakakatawa, hindi ba? Kahit naging totoo ko sa'yo noon, nagawa mo pa rin ng mga bagay na makakapanakit sa akin. Hindi totoo yun. Hindi naman ako nakipagpustahan para paglaruan ka. Kung ano ang sinabi at ginawa ko noon, yun naman talaga yung nararamdaman ko. Nasabi ko lang ang mga sinabi ko kay Mia kasi... Kasi ano? Bored ka? Tama na, Lovelyn. Baka mamaya niyan eh. Sabihin mo na naman na gusto mo na naman ako. Bakit? Dahil boss mo na ako, ganun ba? Hindi totoo yan. Nagustuhan naman kita noon kahit hindi ka boss. Hindi lang tayo nagkaintindihan. At hindi na talaga tayo magkakaintindihan. Useless lang ang usapan natin. Sige na, bumaba ka na. Narito na tayo sa inyo. Mukhang hinihintay ka na ng boyfriend mo. Boyfriend? Sinong boyfriend? Ha? Johan? Anong ginagawa niya sa harap ng gate ng bahay namin? At may dala-dala pa siyang bulaklak. Love, kaninong kotse yun? Tama ba ang sinabi sa akin ni Mia na umaaligid na naman sa yung lokong Jackson na yun? Siya ba nagatid sa'yo, ha? Ang bilis magpatakbo, palis dito ah. Nakita siguro ako ng takot sa akin. Ano naman kung may naghatid sa akin, Johan? Kung si Jackson man yun o hindi, wala kang pakialam. Hindi naman kita boyfriend ah. Sige na, umuwi ka na. Pagod na ako at gusto ko na magpahinga. Pinauwi mo na ba ako, love? Pero gusto pa kita makausap. Papasukin mo muna ako sandali para magkasama pa tayo. Johan, pagod na ako. Please, next time na lang tayo magkita. Next time na kapag hindi ka nakainom. Amoy na amoy ko yung alak sa hininga mo. Sige na, please. Aray! Ano ba, Johan? Sobra ka Nasasaktan ng ako. babae ka. Mas naging mas masungit ka pa ngayon. Akala mo ba'y habaan ko pa ang pasensya ko sa'yo? Love, kung hindi kita makukuha sa santong dasalan, kukunin na lang kita sa santong paspasan. Sabi ko sa iyo eh, akin ka lang. Akin ka lang! Ito, Ano ba? amoy mo panyo ko! Ano ba? Huwag ka nang lumaban pa, love. May gamot ang panyong itinapay ko sa bibig at ilong mo. Maya lang, wawalan ka na ng malay. Pagkatapos, dadalhin na kita sa love nest natin. Huwag kang mag-alala. Pag nabuntis kita, pananagutan kita. Boom! Kasal na. Napakawalang hiya mo talaga, Johan! Anong ginawa mo sa akin?
Nandidilim ng paningin ko. Hindi ko maintindihan kung anong ginagawa ko rito sa bahay ni na Lovelyn. Parang bigla akong kinabahan kanina nang makita ko si Johan sa labas ng gate ng bahay nila. Kaya nagmamadali akong bumalik. Pero bakit sabi ng lolo niya ay hindi pa umuwi si Love? Hindi kaya sumama siya kay Johan? Ikaw pala, Jackson. Sa wakas ay nagbalik ka na. Alam mo ba na matagal nang iniyakan ng apo ko ang pag-alis mo? Ano po, lolo? Bakit naman po iiyakan ni Lovelyn ng isang katulad ko? Dahil hindi niya nasabi sa iyo ang kanyang tunay na nararamdaman. At iniisip niya na baka nagalit ka sa kanya. Isang bagay na nagpapahirap sa kanyang puso. O ito, tignan mo to. Kinuha ko sa kwarto niya ang frame na yan para maipakita sa iyo. Ano po ang frame na ito? Teka, ito ba yung mga roses na ibinigay ko sa kanya noon? Pinatuyo niya to at halos maging isang disenyo na lang. Nasa kolehiyo pa kayo niyan. Ganyan na ang itsura ng mga bulaklak. Pero inalagaan talaga ni Love yan tulad ng damdamin niya. Totoo kaya ang sinasabi ng lolo ni Lovelyn? Totoo kaya na nagustuhan niya talaga ako at hindi pinaglalaroan lang? Noong yumao ang nanay ni Love, lalo siya naging matatag na babae. At ngayon, ako na lamang ang kasama niya sa buhay. Gusto ko sana na makita ko siyang maligaya bago ako mawala. Sandali at may tumatawag sa telepono. Jackson, iyo, pwede bang ikaw nang sumagot para sa akin? Sige po. Hello? Sinong... Lolo Rene, tumawag na ako ng pulis. Si Love po, tinangay siya ni Johan. Kailangan po natin siyang tulungan. Mia! Ano sinabi mo? Jackson, Diyos ko Jackson, mabuti nandyan ka. Please, tulungan mo si Love. Dinukot siya ni Johan, dinukot siya. Sumusobra ka na, Johan! Pakawalan mo ako dito! Wala kang kasing sama! Pakakawalan kita pagkatapos ko sa'yo. Pag natapos na tayo, sisiguraduhin ko sa'yo na simbahan ang tuloy nating dalawa. Ganyan kita ka, my love. Ikaw lang naman ang itong ayos sa akin eh. Paano kita magugustuhan kung alam kong napaka-twisted ng utak mo? Please, Johan! Pakawalan mo na ako! Dahil kung hindi, pagsisisihan mo to! Maaangkin mo lang ang katawan ko pero hindi kahit kailan ang puso ko! Tandaan mo yan! Ang dami mong sinasabi. Sino ba ang pinagmamalaki mo? Si Jackson na mayaman na ngayon? Kahit tapalan pa niya ng pera ang mukha niya, pangit pa rin siya. Mukha siyang tiyonggo. Di bali ng pangit ang mukhang tiyonggo. Ang mahalaga, totoong tao! Hindi katulad mo! Peke ang pagmamahal mo, Johan! Peke! Peke? Sige, tignan natin kung peke nga pagkatapos kitang paligayahin. Sigurado ako na ako lang ang palagi mong hahanapin sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Love, gagawin ko ang lahat. Mapasakin ka lang. Halika rito. Napakabango mo. Please! Tama na! Sarap ng halikan. Oh, love, napakabango mo. Hayop ka, Johan! Layuan mo sila! Layuan mo siya! Ano ginagawa mo rito? Paano ka napunta rito? Jackson! Wala akong pakialam doon! Tikman mo, suntok ko! Hayop ka! Tama na! Tama na! Demonyo ka! Darating na mga pulis at sisiguraduhin ko na mabubulok ka sa bilangguan! Jackson! Love, nasaktan ka ba? Mabuti na lang at hindi gaanong umepekto ang gamot na ipinapaamoy sa akin ni Johan. Hindi ako nakatulog. At mabuti
Buti na lang dumating ka, Jackson. Salamat at dumating ka. Okay ka lang ba? Nanginginig pa rin ang katawan mo ng dahil sa takot. Huwag ka mag-alala, love. Hindi kita iiwan hanggang sa maging okay ka na. Kung ganun, hindi mo na ako iiwanan kahit kailan, Jackson. Dahil hindi na ako magiging okay nang wala ka sa tabi ko. Matagal kong hinintay ang araw na makausap at makasama kita tulad ng dati. Sumpa man, hindi kita niloko noon. Alam ko, sinabi na rin sa akin ng lolo mo at naniniwala ako sa kanya. Pati si Mia ay nagtapat na rin sa akin. Kasalanan ko ang lahat na nangyari dati dahil hindi ako naniwala sa'yo, Lovelyn. Nasaktan ako at nagalit. Pasensya na. Tingin mo, pasensya lang ba ang magiging solusyon sa lahat ng yun? Ha? Bakit? Ano bang pwede kong gawin? Ito! Halikan mo ako, Jackson. Tulad ng lagi kong pinapangarap na gawin mo sana noon. Yun lang ba? Sige. Heto na ang halik ko sa'yo na punong-puno ng pagmamahal. Grabe. Ang tamis pala ng mga labi mo, love. Lalo ako nahuhumaling sa'yo. Sandali lang, love, ha? Baka makita tayo ng lolo Rene mo. Nakakahiya sa kanya. Tulog na si Lolo. At kung nahihiya ka, pwede naman tayo sa ibang lugar, Jackson. Ano? Sige, Lovelyn. Hindi ko yan tatanggihan. Balik na uli. Jackson, mahal kita. Mahal kita. Mahal na mahal din kita, love. Noon at hanggang ngayon. Grabe, ikaw lang ang mamahalin ko. Mia, ano bang ginagawa natin dito sa lobby ng office? Kanina pa tayo dito. Ang daming tao. Balik na tayo sa office natin. Ano ka ba? Sandali lang naman. Kaya maraming tao kasi nga Valentine's Day. Marami nag-aabang sa mga jowa nila. At ako nag-aabang sa ka-eyeball ko. Kunting suporta naman dyan, love. Yung ka-eyeball mo, I'm sure, di na darating yun. Kung magpapakita yun, sana kanina pa. Grabe ka naman sa akin, love. Grabe ka sa mga ka-eyeball ko. Ang bitter mo porque nasa business trip si Jackson at wala ngayon Valentine's Day. Okay lang na wala siya. Business yun eh. Tsaka binati na rin niya ako sa telepono ng Happy Valentine's. Okay na sa akin yun. Kung okay na sa'yo yun, sa akin hindi. Mahal! I mean, Sir Jackson! Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba nasa Dubai ka at... Mia, ikaw ha. Kakuntsaba ka, no? Ayun o, sweet ni sir. Peace. Peace tayo, love. Sorry ah. Mahal, Happy Valentine's. Tanggapin mo sana ang mga bulaklak na to. Naku! Jackson, ano ka ba? Bakit ka lumuluhod? Tumayo ka nga dyan. Napakaraming tao eh. Tatayo lang ako dito kapag sinagot mo na ang tanong ko. Lovelyn, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ito. Will you marry me? Jackson! Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre, yes! Yes! I will marry you! Yes! Grabe! I love you! Ako na ang pinakamasaya at pinakamaswerteng tao sa buong mundo! I love you, Lovelyn! Simula noon, hanggang ngayon, mahal na mahal talaga kita! I love you too, mahal! Simula nung unang beses pa lang kitang nakita, nabulag na ako sa mga katangian na ikaw lamang ang meron. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko!
Jackson, anak, kumalma ka lang. Nasa kabilang silid ang mag-ina mo. Congratulations, anak. 2 taon mula nang ikasal kayo ni Love. Tatay ka na. Salamat. Salamat sa Diyos. Salamat, Nay. Kung alam ko lang na manganganak na si Love ngayon eh. Sana hindi na ako sumama sa business trip namin. Buti na lang at nakauwi ka agad ako. Nay, pupuntahan ko lang muna saglit ang mag-ina ko ha. Oh, sige, sige, anak. Love? Love, yun na ba ang anak natin? Oo, mahal. Tignan mo ang baby natin. Napakaganda niyang bata at malusog. Oo nga. Hay anak. Tama ka, Love. Napakaganda niya. Salamat at manang-mana siya sa kagandahan mo. Ano ka ba, mahal? Kapag ikaw ang nakamuka at nakaugali ng anak mo, alam ko na lalaki siyang mabuting tao dahil ganun ka. I love you, Jackson. Para sa akin, ikaw ang pinakamagandang lalaki sa buong mundo.